Okay, good morning po sa ating lahat. Maki-notify na lamang po ako kung ako po ba ay nag-feed na sa inyo pong mga walls at kung ako po ba ay naririnig ng malinaw. Thank you po kay Pastor Ryan dahil siya yung nag-notify sa akin na turn ko na po sa ating live sa FB live po natin. So tayo po nagpupuri sa Lord at nagpapasalamat sapagkat ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tunay nga po na gumagawa ng mga bagay na kung saan madalas hindi natin inaasahan. Na kung saan yung mga pagkakataong ito ay nagugulat tayo na Lord, ang galing-galing mo sa buhay ko. Ang galing-galing mo sa buhay ng bawat isa. So ngayon po bago po tayo magpasimula sa mensahe ng ating Panginoon, natapos na po yung ating praise and worship at pasisimulan na po natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos sa ating po mga kanya-kanyang tahanan. Tayo po muna ay lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin, atin pong ipikit ang ating mga mata. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat Lord sa umagang ito na iyo pong pinagkaloob sa aming buhay. Salamat Lord God sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Ang iyo pong mga gawa ay dakila. Ang iyong mga gawa Lord God ay tunay nga po Panginoon na kamangha-mangha. Kaya Panginoon kami nagpapasalamat sapagkat kami ay sumasamba, nagpupuri sa nag-iisang Diyos, sa tunay na Diyos na may likha ng langit at lupa, ng mga bagay na aming nakikita at hindi nakikita, O Diyos. Kaya Lord God, kami nagpapasalamat sapagkat kami Lord God ay nasa kalagitnaan ng kadiliman, ngunit kami O Diyos ay iyo pong inahon at tunay nga po Lord, binigyan kami ng liwanag Panginoon, ng iyo pong pag-ibig. Kaya Lord God, salamat Panginoon sa umagang ito na kami ay nagsama-sama upang magpuri, sumamba sa iyo. Tunay nga po Lord God na makinig ng iyong banal na salita. Lord, salamat sa umagang ito. Inihiling po namin na buksan mo, O Diyos, ang aming isipan, ng aming puso, O Lord God, upang sa ganun, Panginoon, ay maunawaan po namin ng lubos at mai-apply po namin sa aming mga buhay ang iyo pong banal na salita. Maraming salamat sa Panginoon. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kalakip ng iyong banal na Espiritu. Amen. So ako po ay humihingi ng pasensya dahil lagi ako nag-clear ng throat dahil medyo manas po yung aking boses. Kung maririnig nyo po, medyo manas yung aking boses. So paos yung aking boses. Ganun pa man, tayo po ay magpapatuloy sa layunin po natin. Layunin na kung saan ipahayag ang mensahe, ang mabuting balita, ang dakilang balita ng Diyos sa ating buhay. Anuman ang sitwasyon, anuman ang kalalagayan, at anuman ang ating pinagdadaanan. Tunay nga po, madalas ko kasi itong sinasabi sa mga youth leaders po natin, yung ating commitment. Merong tatlong uri or 3 levels of commitment. Meron po tatlong uri, yung I'll try kind of commitment, I'll do my best kind of commitment, and I'll do whatever it takes kind of commitment. So, pare-pares lang commitments. So, kung ang isang tao, ang kanyang commitment sa isang ministeryo o sa isang gawain ay I'll try, hindi natin masisita yan. Committed siya, pero yung level ng kanyang commitment ay I'll try. So, sa madaling salita, 50-50. Walang maasahan. So, ang conclusion nun, kapag I'll try ang commitment po natin, walang maasahan. Pag I'll do my best naman, medyo may aasahan, pero papaano na lang kung bumagyo, papaano na lang kung umulan, papaano na lang kung ganito nangyari. So, hindi rin maasahan. Pero yung I'll do whatever it takes kind of commitment, ito po yung kahit anong pinagdaraanan, kahit ano po yung sitwasyon ng buhay, ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. So, kaya naman mga kapatid, i-double check natin yung ating puso, yung ating buhay, kung ano bang uri or anong level ng commitment meron tayo para sa ating Panginoon. So wala po ito sa Biblia ha. So kumbaga ito ay batayan lang natin sa ating tinatawag nating standard natin. Iba pa rin yung standard ng Lord. So wag nating ikulong sarili natin sa ating sariling standard. Bagkus ipamuhay natin yung ating mga sariling buhay, mga buhay natin sa standard ng
ating Panginoon. Pero mga kapatid, hindi po yun yung mensahe ng ating Panginoon. Nabanggit ko lamang sapagkat eto nga ay actually kagabi talaga habang nagpe-prepare ako, medyo iba yung pakiramdam ko dahil nung mga nagdaang araw, paulan-ulan, tapos nagmumotor ako, nababasa ako sa ulan, at alam naman po natin na medyo may pagkaasin si Brother Edmark kapag konting ulan lang, medyo natutunaw, nagkakaroon ng sama ng pakiramdam. Pero praise the Lord, wag po kayo mag-alala. Ako po ay hindi nawawalan ng pag-asa at higit sa lahat, hindi po ako nawalan ng panlasa. So ayan po, no? Dahil kapag nawalan daw ng panlasa, iba na yon. Pero ngayon po, may panlasa tayo, may pag-asa tayo dahil sa ating Panginoong Hesukristo. So, mag-proceed na po tayo sa mensahe ng Lord. Sabi nga, no, wag na nating patagalin. Alamin natin, tuklasin na natin kung ano ba ang mensahe ng ating Panginoon sa mga oras na to. Ako, ramdam ko sarili ko, hinihingal ako. Ewan ko lang kung naririnig yung hingal ko, no? Kasi naka-mic tayo, baka naririnig nyo yung lalim ng hininga ko, yung paghugot ko ng hininga sa aking bibig. Sa ilong ko kasi medyo hirap ako huminga, gawa ng yung kabila barado, yung kabila maluwag, so medyo mahirap. Pero ganun pa man, magpatuloy po tayo dahil ito po yung ating tungkulin sa Diyos, yung ating paglakad sa ikapupuri ng pangalan ng ating Panginoon. Magpatuloy po tayo. Alright, so ang mensahe ko ng ating Lord sa mga oras na to ay yung word na revival. Na kung saan, habang pinaprepare ko siya, habang tinatype ko siya sa laptop, medyo nag-aalangan ako, Lord, revival. Kasi maalala ko lang, nung ako pa po ay nag-aaral, maraming tao na nagtatalo-talo, na nagsasabi na ang church ay hindi kailangan ng revival. Kasi ang mga church na nangangailangan ng revival is yung mga church na tinatawag na dying church. So kung ikaw ay nag-conduct ng revival sa iyong church, isa lang ang pangitain dito, isa lang yung implication dito, na ang church na ito ay mamamatay na. So ayun yung tingin ng karamihan, nung ako'y nag-aaral pa ng karamihan sa mga kakilala ko, mga nakakasama ko, sa seminaryo, ay yung tingin po nila na ang revival ay para lamang sa mga mahihinang church. Pero kapag ikaw ay malakas na church, boom yung church mo, ikaw ay, alam niyo yung well-built yung church ninyo, hindi na kailangan ng revival. Bakit kailangan ng revival? Ang Diyos naman yung foundation ng church. So may mga ganong issue. Pero ano ba ang reason kung bakit ito yung binigay ng mensahe ng ating Panginoon sa ating mga oras? So, ito po yung unang-unang inimpress sa akin ng Lord. Nung last time po ay nag-conduct po tayo ng online Bible study or doctrinal studies sa ating mga youth leaders, na kung saan maraming na-i-open up yung ating mga youth leaders, at nakita nga natin dito na ilan sa mga kapatiran po natin, hindi lamang po sa mga kabataan. No, kasi kapag kausap ko yung mga kabataan, yung mga youth leaders particularly, pag kausap ko sila, nagtatanong din ako sa mga youth members at sa iba pa nating mga adult members. So nagtatanong-tanong. So may mga na-i-open po sila na eto nga, si gantong kapatid ay medyo nanghihina, si gantong kapatid ay medyo naliligaw ng landas, yung mga ganitong kapatid natin nagpapatuloy. So, nung nakaraan nga si Brother LJ, no, nagpunta pa rito sa bahay para lamang mag-report. Sabi ko, Brother LJ, nagulat naman ako sa iyo. Hindi na kailangan mag-report at magpunta dito ng physical. Okay lang na magpaalam sa text. Kasi nga, siya daw po ay nagkakandak ng physical Bible study. Na, ayun nga po, na nakakatuwa sa Lord dahil nagpapatuloy. No, sa kabila ng pandemya, ang pinayo ko lang, ingat lamang po tayo dahil baka masita tayo ng barangay, mga officials dyan, na bakit merong gatherings, alam naman po natin, di ba? So, gawin pa man, ngayong MECQ na, o MGCQ, medyo maluwag-luwag na po at pwede na nga po tayong mag-gather physically. But, ito po yung pinakadahilan, no? Ilan po sa atin ay nanghihina yung ating pananampalataya, nanghihina yung ating espiritu. So kapag tayo po ay nanghihina, kapag tayo po ay mahina, so katulad ko, medyo nanghihina ako, kailangan po natin ng revival. So mamaya alamin natin kung ano ba yung revival. Isa-isahin natin, para saan ba yung revival? Para lamang ba ito sa dying church?
Ang revival ba ay para lamang sa isang mamamatay ng church, kaya sila nag-conduct ng revival para muli silang alabin or maging maalab o muli silang mabuhay? So, alamin po natin yan. Pero bago muna yon, ano nga ba yung meaning ng revival? Sabi dito sa dictionary, revival is an act of restoration of a good condition or strength. So, ayun nga po, no, restoration ng good condition at nung strength. So, mahina ka, ito yung good condition mo, nawala ka sa good condition, kaya nagkakandak ng revival para ma-restore yung good condition na ito. Para yung lakas ay mapanumbalik. So, ay according lang yun sa Webster Dictionary, no? Ito naman ay according to Walter Bolt. Sabi ni Walter Bolt, revival is God at work, restoring His church to health. So, dito po nakapaloob siguro, pinagbasihan nila yung word na dying church ng karamihan sa mga, sabihin natin, mga theologians or mga preachers, mga pastors, mga nakakasalamuha po natin nagsasabi na hindi kailangan ng church ang revival. May nagsasabi naman na kailangan ng church ang revival. So, ganun pa man, ang church para sa atin po, ano ba ang palatandaan kung ang church is a dying church? Ito ba ay kapag walang laman ang church? Ngayon, halos yung church natin walang laman. Ang tagal nang walang laman. Dying church po ba ito? Sa madaling sabi, hindi po. Ang palatandaan ng dying church ay ito. Sabi rito, church without soul winning or church without soul winning ministry is a dying church. Yun yung isa lamang po sa mga batayan ng dying church. Kapag ang ating panambahan ay tumigil na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pagpapakalat ng mabuting balita, asahan po natin, ang church na ito is a dying church. Pero tayo po ngayon, empty man yung church natin physically, pero nakadistribute lang po yan, nakakalat lamang po yan sa iba't ibang lugar at nagpapahayag ng salita ng Diyos. Katulad sa mga oras na to, wala man tayo sa church natin ngayon, pero nandun tayo sa iba't ibang lugar, tayo po ay nakikiisa sa pagpapalaganap, sa pagpapakalat ng salita ng Diyos. So, ang revival po kasi is a misunderstood word. Maraming tao na hindi nakakaunawa kung ano ba ang ibig sabihin ng revival. Kasi nga, ang tingin nila, ang revival ay para lamang sa mga naghihingalong church. Hindi ito para sa mga tinatawag nating mga church na, wow, mapapawaw tayo. So, sabi rito, revival can be the experience of the whole body of Christ. Tandaan po yung revival pwede po ito maging experience ng kabuang katawan o mga bahagi ng katawan ni Kristo. So, tinutukoy dito yung Christianity. So, pwede rin naman po ito maging experiensya or karanasan ng tinatawag nating local church. At yung revival, hindi lamang po siya nakakulong sa local church, hindi lamang po siya nakakulong sa salitang body of Christ, kundi ang revival ay pwede rin pong maganap sa isang single person or isang Kristiyano. So, pwede akong magkaroon ng revival sa sarili ko nang hindi ko kasama ang aking mga kapatiran, nang wala ako sa church. So, ayun po, para mas maging malawak ang ating pangunawa sa word na revival. Kasi nakulong tayo pag sinabing revival, kahit ako noon, pag sinabing revival ay pang church yan. Yung kung saan yung mga nangihinang church, mga members ng church. So, hindi ko naunawaan na ang revival pala ay pwedeng maganap, maging experience ng kabuuang katawan ni Kristo, ng isang buong local church at ng isang pirasong individual lamang na Kristiyano. So, ayan po ang revival. So, ngayon, dako na tayo sa pinakanilalaman ng mensahe ng Lord. So, patungkol sa revival. So, unang bahagi or unang punto ng mensahe po ng ating Panginoon. It is right to pray for revival. Tama lamang po na tayo ay manalangin na magkaroon ng revival. Bakit? Kung makikita po natin, basahin po natin sa Awit chapter 85
verse 6, ito po yung nasusulat sa awit chapter 85 verse 6. Ang awit po, karamihan sa awit ay isinulat ni David, pero iba rito, hindi natin matukoy kung sino yung ibang mga sumulat. Kaya para safe tayo sa writer na ibabanggit natin o bibigkasin natin, psalmist na lang ang ating pwedeng maibanggit. According sa writer nito or psalmist nito, ang sabi niya rito sa chapter 85 verse 6, ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Sa English version po, make us strong again, and we, your people, will praise you. So purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito ang revival. It is okay to pray for a revival. Okay lamang po na tayo ay mag-pray na para sa tinatawag nating revival. Yung quotation dito, will you not revive us again, sa ibang version. Ito kasi ang ginamit dito, make us strong again. Pero sa ibang version, ang ginamit po rito mga kataga ay, will you not revive us again? So, nabanggit yung word na revive or restore. So, maipanumbalik. So, regain. So, kaya naman, okay lamang po sa atin. Itong psalms na to ay nananalangin para sa revival. At ang lahat ng revivals po, tandaan po natin, all revivals begin in prayer. Nagsisimula ito sa panalangin. Isang theologian na ang pangalan ay D.L. Moody, sabi niya, every great work of God can be traced to a kneeling figure. Lahat po ng dakilang mga gawa ng Diyos, mga dakilang gawa ng ating Panginoon, kapag tinrace back po natin ito, may kita po natin yung kneeling figure. Ano yung kneeling figure? Pananalangin. Nagkandak ng isang malakihang activity, nagtagumpay. Kapag yung katagumpayan na ito ay tinrace back po natin, bakit naging matagumpay? Kasi nagkandak ng malaking gawain. Bakit nagkaroon ng malaking gawain? Kasi nagplano. Bakit nagkaroon ng plano? Ano yung foundation ng plano? Pananalangin. So lahat po, every great work of God can be traced to a kneeling figure. Malalaman po natin, matitrace back po natin na naging magkatagumpay ang isang gawain dahil sa pananalangin. Ganoon din sa revival. Lahat ng revivals ay nagsisimula hindi sa isang programa, hindi sa isang tinatawag nating pagpaplano, hindi sa isang tinatawag nating execution ng revival, kundi ang revival ay nag-uumpisa sa tinatawag nating pananalangin. Kaya naman mga kapatid, kung tayo ay nagnais ng revival sa ating buhay, personal na buhay ang tinutukoy ko, kasi nga nalaman ko habang tayo ay nakikipag-communicate sa ating mga youth leaders, meron pong ilan sa atin na parang kandila or lampara o isang ilaw na medyo umaandap-andap. Kapatid, kung ikaw ay dumaraan sa ganung pagsubok ng buhay mo na umaandap-andap ang iyong espiritu, na ang iyong pananampalataya, manalangin ka para sa revival. Sabihin mo sa Panginoon, idalangin mo sa Lord na, Lord, restore my strength again, Panginoon. Lord, narito po ako. I-revive mo po ako. So, panalangin. Tignan din po natin sa ikalawang Chronicles o Chronica, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Babasahin ko na lamang po. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ni Yahweh, na kung ang bawat isa na tinatawag ko sa kanilang pangalan ay magpapakumbaba sa aking harapan, sinasabi po ng ating Panginoon, mananalangin at hahanapin nila ang presensya ng Diyos, ang Diyos ay sasagot sa ating panalangin. Hindi lang siya sasagot sa panalangin, pagagalingin niya rin ang ating mga karamdaman ng ating pananampalataya, spiritual na karamdaman. Kaya kapatid, if you really need revival, then pray for it.
Kaya ang unang punto ng mensahe ng ating Panginoon patungkol sa revival is, it is right to pray for revival. Tama lamang na manalangin tayo para sa revival, para sa ikapanunumbalik ng ating sigla, ng ating pananampalataya, ng ating lakas. Ikalawang punto po ng ating Panginoon sa kanyang mensahe na nagmula po sa sa Awit chapter 85 verse 6 ay ito po. It is right to expect revival. So, kung tayo ay nanalangin para sa revival, dapat meron din tayong expectation na magkakaroon ng revival, na magkakaroon ng pagpapanumbalik ng kalakasan, na magkakaroon ng pagpapanumbalik ng sigla. Kasi ang hirap naman kung halimbawa nanalangin ka ng revival, tapos hindi na numbalik ang sigla mo sa iyong pananampalataya, hindi na numbalik ang lakas ng iyong pananampalataya, medyo may mali. Hanapin natin, itanungin natin, Lord, ano po ba yung naging mali? Pinanalangin ko naman po, pero bakit ganun? Para pa ring ayaw ko pa. Parang ayaw ko pa. So, ang naging problema po ay hindi yung sa pagkilos ng Lord. Ang naging problema ay yung ating puso. Hindi naging bukas yung ating puso sa pagkilos ng ating Panginoon. Kumikilos na yung ating Panginoon sa ating mga buhay, pero dahil hindi bukas yung ating puso, hindi natin na-experience ang pagkilos ng ating Diyos. Kaya nga mga kapatid, may mga taong pumupunta sa ating mga churches o sa iba't ibang Christian churches, sa mga simbahan, grupo sila, sabihin natin 5 sila, pumasok sila, 4 na bless, pero bakit may isang hindi na bless? Bakit may isang hindi nasiyahan, hindi nagalak, hindi napagpala ng salita ng Diyos? Biblically speaking, yung 2 anak ni Adam and Eve, si Cain at si yung kanyang 2 anak, si Cain and si Abel, parehas po silang lumapit sa Lord. Parehas silang sumamba sa ating Panginoon. Parehas silang sumamba kay Yahweh. Pero bakit yung isa lamang? Bakit yung isa lamang yung accepted worship na tinatawag? Bakit yung isa is rejected worship? Kasi hindi open yung kanyang puso. Hindi bukal sa kanyang kalooban yung kanyang ginagawa. Hindi bukas ang kanyang isipan, ang kanyang puso, ang kanyang buhay sa pagkilos na gagawin sana ng Lord sa kanyang buhay. Marami rin tayong ganyan nararanasan. At minsan, atin po itong nararanasan na nagpunta tayo sa church para lang tayong umattend ng meeting, na para lamang tayong umattend ng isang pagpupulong, na paglabas natin parang wala lang. So kasi nga rejected yung worship natin, katulad ni Cain. Pero yung kay Abel is accepted worship, kinalugdan ng Diyos, tinanggap ng Diyos. So kaya naman mga kapatid, kung tayo ay nanalangin ng revival, it is also right to expect revival. Sabi rito, sa mga Kristiyano noon, they believe wicked Nineveh repented, and that is the result of revival. Kung bakit yung mga taga Nineveh ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan, ito ay dahil sa revival. Yung Nineveh po ito. Ikalawa, they believe the early church turned the world upside down. So, yung early church, lalong-lalo na nung mga 15th or 16th century na nagkaroon po tayo ng Reformation, maraming mga nasa lumang pananampalataya na nag-boom yung kanilang mga pananampalataya. Kahit sabihin natin yung mga naunang church, mga churches pa, yung ating tinatawag na nasa 4th century pa lamang ng churches po natin, nagkaroon ng nag-boom agad. Hindi ito dahil sa galing ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, but ito ay dahil sa pananalangin nila sa revival
at yung sa resulta ng revival. So kaya naman, yung early church, sinasabi, they turned down the world upside down, na kung saan sila ay nasa kadiliman nagkaroon ng 360 o sabihin natin 360 turn ang kanilang buhay, na kung saan ito ang lumang buhay nila, iniwan nila ito at nagkaroon sila ng liwanag. At ito po ay dahil sa resulta ng revival. Kahit si Charles and si John Wesley na pinaniniwalaan na sila yung nagdala ng revival sa bansang England, ito po ay dahil sa resulta ng kanilang pananalangin at nag-expect sila na ang Diyos ay gagawa ng revival sa kanilang bansa. So kaya naman mga kapatid, kapag tayo ay nanalangin sa revival o na magkaroon tayo ng revival, asahan mo na at i-open natin yung ating puso. Nakikilos ang Diyos sa iyo at ipanunumbalik ng Panginoon ang iyong dating lakas, ang iyong dating sigla nung ikaw ay una